Magandang araw mga lods. Idol, may nag-request sa akin, no? Yung itagalog ko daw yung... Kasi may nag-comment sa akin. Nag-comment ba nga dili daw aswang ang akong nadakpan. Tagalogin ko kasi request to eh. Ano to kasi mga kabida, mga lod, idol. Yung aswang talaga, kumbaga, di mo yan makikita lang basta-basta kung wala kang talagang meron kang mga alam nyo na, di nyo yan makita basta-basta. Kaso ang nangyari nung nag-ingay yung yung aswang, doon sa bandang may sapa. Tapos sinabi ko naman doon dumaan kasi kapag dumaan dito sa bubong ko, talagang mahulog. Ang nangyari niya mga idol, nung bago pa lang siya magiging aswang na talaga, ay nagkunyaring magiging ibon siya para di siya makilala. Halimbawa, nakita mo, para di mo siya makilala kasi ganyan yan, may mga kapangyarihan na sila na pwede silang magiging hayop, pwede silang magiging kahit anong klaseng hayop, pwede silang pumasok kasi para di sila makilala. Yung ibon, yung nahuli ko, lang yun, kumbaga is parang pinasukan lang nila ng espiritu. Pero yung katawan, nakasabay yun, nakasabay na sa ibaba. Nagkalakad, pero hindi yan naglakad na maingay. Hindi yan naglakad na nakaapak sa lupa, ha. Naglakad yan, nakalutang sa hangin. Kahit anong pader yan, pwede nilang daanan para silang invisible na kahit yan pader. Basta dumaan yung espiritu nila doon, talagang tatago sila. Yan ang nangyari doon. Paliwanag ko sa inyo, ha. Yung aswang, pwede magiging baboy. Pwede yan, makapasok yan. Tapos yung iba, magiging aso. Magiging, magiging paniki. Magiging ibon. At yung sinasabi nila sa YouTube, nakikita ko yung pusa daw, hindi pwedeng papasukan. Papasukan yan, mga maniwala kayo. Yung pusa na yan, sabi nila, hindi pwedeng mapasukan. Depende sa pusa, kasi siya mambuhay ng pusa eh. Pito. Hindi yan pwede, madaling basta pasukin ng mga aswang. Pero pwedeng gamitin nila na magiging sila. Noon dati kasi yan sa matanda kasi yung lolo ko dati, nakahuli rin siya ibon. Malaking ibon, maliit lang yun sa akin, nakahuli siya. Nung tinalian niya, niligay niya sa yan tawag sa inyo, bukag sa amin eh. Parang basket na malaki. Yun. Tapos tinali niya sa malaking puno. Dinaganan niya ng malaking bato at saka mga kahoy. Tapos tinali talaga niya. Kinabukasan nagiging tao. Kaya nakilala niya, nakumpare pala niya. At yan mga kabila kasi nung ikwento ko sa inyo, ito totoong nangyari to dito sa amin. Sa barangay namin talaga mismo. Noong 1996, noon ako, high school. First year high school kasi wala pang grade 7 noon eh. Ngayon grade 7 na, first year high school ako. Yung schoolmate ko nagiging manananggal. Hindi niya alam kasi yan, mabait yun eh. Laging kalaro namin yun dati sa sa eskwelahan namin. Mabait yun. Hindi lang talaga niya alam na magiging ganun siya. Kinabukasan nung classmate niya, matalik niyang kaibigan, nagsabi na kakaiba raw ang nakikita niya. Tapos hindi niya alam na nagiging ganun siya. Pagsapit ng bilog ang buwan, saktong alas 6 na,
ng gabi doon. Kasi nung dati kasi magabihan kami kasi naglalakad lang. Hindi katulad nito na ngayon may mga motor na talagang kahit malapit lang sasakay ka ng motor. Makina na ngayon. Di tulad namin dati na naglalakad kami kahit nasa bundok yung bahay namin, naglalakad kami papuntang eskwelahan. Mahirap doon kasi talagang makapag-aral ka, maglalakad ka, kahit anong layo, maglakad ka. Ito nangyari mga idol. Nung sinamahan siya ng kaibigan niya, pauwi sa bahay niya kasi talaga silang magkasama sila eh. Bigla siyang tumakbo, mabilis. Di nga nakita ng kaibigan niya bakit ganun kabilis. Yung takbo niya babae siya. Yun pala, nag-iba na yung pakiramdam niya. Nag-iba ng pakiramdam na. Alas 6 talaga, alas 6 ng hapon. Nag-agawan yung yung dilim at saka liwanag. Biglang nag-iba. Nung sinundan niya ng kaibigan niya, yun, doon sa puno ng saging, tinabi niya yung niya, yung putol niya. Tapos tinakpan niya ng dahon ng sa amin unas, yung patay na dahon ng saging. Kaya siya nahuli at nalaman na manananggal siya sa maraming tao kasi ang nakakaalam noon yung kaibigan lang niya eh. Kasi mabait yun, mabait talaga yun. Hindi mo malaman na ganun siya. Mabait, napakabait, tahimik pa. Yung kaibigan niya, hindi naman natakot lang. Pero kung tuwing sabihin niya, hindi niya daw alam. Kaya siya nalaman mga idol, nalaman niya na talagang ganun siya. Sumabit sa kable ng kuryente dito sa amin. Nang alas 8 ng gabi, yung nakakita, bata. Tapos tinuro niya sa mga pulis. Yun, pagka kuha ng pulis, tapos mahaba yung buhok eh. Napakahaba kasi hindi naman mahaba yung buhok niya. Nakapahaba ng buhok talaga. Na tabon sa mga mukha niya na hindi siya makilala. Pero nakilala pa rin siya kasi inano ng mga pulis eh. Na kinuha sa mga pulis. Pinapultan yun ng 5 piso. Yung 5 piso dati mga idol, mga kabida, malaking halaga na yun. Dati yung 5 piso. Mahalaga pa yung pirang 5 piso noon. Pinapultahan nagalit yung mga kamag-anak. Insakto hating gabi. Yung mga bubong ng yung presintuhan. Talagang tuklap. Pagtingin ng mga pulis, wala na yung dyan. Wala na yung tinali nila na manananggal. Hating gabi. Tapos nagsilayasan sila, umalis sila papuntang ibang lugar. Iwan ko, baka hindi ko alam kung nasaan. Pero dito sa amin kasi dati marami talagang aswang dati sa amin dito kasi yung ilaw pa namin yung gas, lamparilla at saka yung may Petromax noon sa amin yung parang may kaya-kaya na yung may Petromax sa amin. So talagang gamit namin gas na suga, lamparilla. Yun ang gamit namin kaya madaling magtago yung mga aswang dati kasi wala pang mga wala pang mga ganitong tulad nito na ilaw na hindi naman yung gas kasi kaya nilang patayin, pati yung Petromax dati kaya nilang patayin yan, pero yung kuryente ngayon di na siguro nila kayang patayin kasi lang makikita nyo ingay, tunog, pero di mo naman makikita. Pero pag nakita mo talaga, huwag mo lang pangarapin kasi hindi mo malaman kung anong hitsura. Kasi napaka talaga. Kung ang nangarap na makita yung aswang, wag nyo nang pangarapin, baka hindi na kayo makatulog.
kahit sa pagpikit lang nyo ng mata, hindi nyo na na talagang, iwan ko lang, hindi ko malaman kasi nung dati, nakita na talaga ako personal. Mga 1 buwan siguro ako noon, di ako masyadong makatulog kasi talagang di mo alam. Pag sila ang nakikita mo na yung mukha nila, pag sila na talagang yung aswang na talaga, hindi pa yung tao. Iba kasi makikita tao pa eh. Tao pa, lumalakad, biglang naging baboy, biglang naging aso, ganun. Pero yung talagang kain na talaga sila ng mga kahit anong hayop kainin na kasi hindi naman sila kumakain ng tao. Dugo lang yung sinisip-sip. Pero dati kasi, usap-usapan, kumakain talaga sila ng tao. Pero ngayon, hindi na. Dugo na lang. Dugo na lang yung nila kasi wala na eh. Talagang mahirap na yung nila. Madali na silang makita kasi marami ng ilaw, marami ng yung flashlight ngayon na di kuryente, hindi di battery. Hindi na nila kayang patayin. Pero yung di battery noon, kaya pa nilang patayin. Pero ngayong di kuryente, hindi na nila kayang patayin. Talagang yan, pag natamaan sila, talagang nag-iiba yung itsura nila at hindi mo na kayang makita kahit sa panaginip mo. Kaya yung nagsasabing hindi mo nakita yung aswang, huwag mo nang pangarapin. Baka yun lang ipakahamak mo at hindi ka na makatulog. At yan lang po, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Hasta la vista mga kabida. Thank you for watching. Paki-follow, like, and share na lang mga kabida para updated kayo sa mga video kong ipapalabas. Thank you, salamat at maraming salamat po sa inyong lahat.